Karong buntaga, i-challenge na mo tungod kay ang akong mensahe nga dalon sa inyo karon dili taman mo ani hadlokon, pero hadlok gyud ni siya. Dili ni siya horror kay kanang ang horror sa sinihan ra na nato makita. Kung gatanaw pa mo sini, dito ang horror sa sinihan. Pero sa Biblia, ang tinuod yun nga horror ato yung makita sa Biblia. Gani kung dispensationalist ka, nagaton kag eschatology, we are already in the end of times. Nanata sa end of days. Membro makuha ng mga nagatuon anang rapture. Maybe rapture today, tonight, tomorrow, or maybe next week. Possibly. Tungod sa nakita na nga mga signs that dili na second coming ha. I-correct na theologically that the rapture and second coming is different in nature. Because the rapture is Christ will come in the air to take the church, for the church. Ilalin ta dito, ibalhin ta sa dapit, nga to Asia, in order that we will be saved from the great tribulation. And the second coming, we will be together with Christ, mo naog dire to reign for 1,000 years. And that is the years of peace and prosperity. Mao na tong kuan. Pero dili ta maghisgot ana karon. Ako lang nang gi-cite. Maybe sunod makalaag ko diri, we will talk about that. But this morning, dalon ta mo sa kinabuhi sa usa ka hari. One of my favorite king in Judah in the life of Jehoshaphat. Kibalo ko nga kamo ako naga-experience ta og trials, crisis in life. Murag abnormal ang tao nga wala siya maka-experience og crisis. Abnormal ang tao nga wala siya trouble. Katulang yung mga buang siguro ang walay trouble. Kaya pwede naman siya maglingkod-lingkod sa daplin, magsipa-sipa sa lata, wag yun siya problema. Unya, okay na po siya wala makakaon. Okay na siya bisag asa mukaon. Dili siya conscious what is sanitation. Pwede na siya mamunit bisag asa. Pero di man siya magsakit, no? Murag na immune na siya sa iyahang ginakaon permanente. Nagkita nga mga Kristohanon, we experience trials and crisis. If we have Christ in our life, ayaw pagsulti nga dili ka exempted sa mga problema. Still, the problem na gyapon sa ato. Nagitay mga problema. Gani, kung magtanaw ka karon panahon na, karon kung ikaw taga dito sa amoa, sa Agusan, magproblema gyud ka karon ni uli kay ang bagyo magtagbo gyud sa bagyo. Magtagbo gyud sa bagyo kay apil lang amo ang region sa nasulti sa balita. Unya karon wala pa mahubas ang tubig dito sa Butuan City. Nga pas mga taga-tuhod pa ang tubig sa Butuan City. Ang Butuan City is one of the sinking city. Namin dito, Puyo. But dili kini sa Butuan namin sa Bayugan City, city gyapon, pero dili na metropolitan kay distansya man. Ang Butuan City lubog pa karon. Unya dito sa amo ug mag-ulan, grabe gyud ang ulan. Grabe gyud ang ulan gyud. Makaingon gyud ka nga Lord tama na. Grabe gyud mo ulan dito. Unya prone kayo mi sa mga baha. Kami sa mga baha. Marang amo mga buhok dito bulaw kay ngano dili na gipa-ispa ha. Bulaw tungkol kay sige ka igo sa kanang baha. Makuanan sa mga ang agianan baha naman. Now, kung tanaw nimo ang life ni Jehoshaphat, how he conquered trials. My message today is faithfulness in the midst of crisis. Mahimo ba kang faithful kung dunay crisis sa imong life? May mga pangutana, mahimo ba ka kung faithful kung dunay crisis sa akong kinabuhi? If there is a crisis in my life, how can I be faithful? Pero atong tunan ang kinabuhi ni Jehoshaphat. If you have your Bible with you, open your Bible with me and follow me silently. If anybody can read 2 Chronicles chapter 20, verses 1 to 25 in Visayan version, kung pwede mabutang diri, mas mayo. Ang akong Bible, King James, mao ni Biblia sa mga Baptist. Amen gyud siya. Biblia ni sa mga Baptist. Pero kung maimuhang tunan ang mga Biblia, ang King James medyo layo siya sa original nga translation. Sa bugawas din ha, 2 Chronicles chapter 20 verses 1 to 25. Akong i-explain na ang King James o other version sa Bible, kanang doon ay mga footnotes dito sa lain nga mga version, sa NIV, sa NASB, sa other version, sa CSV. Kay ang King James, kung mo gani mga Bible sa Fundamental Baptist o sa Bible Bap, kaning King James, dili sila mo gamit og laing Bible aside of King James. Dili sila mo gamit. Kay ngano ang King James ra gyud ang tama para nila. Pero kung tanaw nimo ang pagkasulat sa King James, layo siya gikan sa original nga translation.
ika-16th edition na siya. Kay doon ay mga, ang King James man God, kuhan siya kining Old English. Unya, ang uban, bag-o nga mga English. Lahi diferensya sa King James, kay moingon man tong mga Bible Bap nga, ang King James man God, nag-istorya, particular sa John 14, kanang let not your heart be troubled, believe in me, in my Father's house are many mansions. Mansion man God ang gisulti dito, versus sa NIV nga Rome lang. So kung imuhang tanawon, imuhang balansihon mayo, dako bigyan ang mansion kaysa Rome. Because ang Rome nasulod sa mansion. Oh, dako ang mansion. Unya og sigurista ka gusto ka mo puyo sa mansion pastor no. Di gyud ka tong Rome. Mansion gyud ka mo puyo. Pero nahitabo man gud ni ingon ani, akong explain lang niya while waiting. Nahitabo man gud ni ingon ani, tungod kay ang writer sa King James Bible, this is in honor to King James the 16th. Ang writer man gud ani, ang pinakadnindot nga nakita niya sa England, kay sa England ba nagisulat, is mansion. Mansion ang niya nakita. Ang NIV, base gyud siya sa original nga kining manuscript. Room ra gyud siya. Pero dili ni kwarto nato ang gisgutan diri. Room ni David. Ang room ni David dako pa na sa mansion sa England. Oh, dako pa na. Tungod kay sa iyang room, pwede dito mosulod ang karwahe. Pwede dito mosulod ang mga sundalo nga daghan, pero sa atong room bisag security guard dita ganahan pasulod kay huot na. Oh, mao na ang diferensya. Mao na ang diferensya niya. Ang mansion dito nga gimension sa sa King James is the same size of the room nga gimension pod sa NIV. Oh, dili kay ta mahimong literal diha kay kung sigurista ta adto kita sa mansion. Oh, kay ang mansion composed of rooms. Oh, pero ang room ni David is look like a mansion. Anana. 2 Chronicles 20 verses 1 to 25. Humani ini nakigira kang Josaphat ang mga Moabihanon, ang mga Amonihanon ug ang uban sa mga Mionhon. May mga tao nga miadto kang Josaphat ug mingon, may daghan kayong mga sundalo nga nagapadulong sa pagsulong kanimo. Gikan kini sila sa Edom, sa pikas nga bahin sa patay nga dagat. Ana na sila sa Hazazon Tamar nga mao ang Injeday. Nahadlok si Josaphat og midangop siya sa Ginoo. Unya nagmando siya. Nga magpuasa ang tanang taga Juda, busa nagtigom ang mga tao gikan sa tanang mga lungsod sa Juda sa pagpangayo og tabang sa Ginoo. Mitindog si Josaphat atubangan sa katawhan sa Juda ug sa Jerusalem dito sa tubangan sa bagong hawanan sa templo sa Ginoo. Ug miingon, Ginoo, Dios sa among katigulangan, ikaw ang Dios nga naa sa langit. Ikaw ang nagagahom sa tanan nga ginharian sa kalibutan, gamahanan kagayod og walay makasukol kanimo. O among Diyos, dili ba nga pagipang-abog mo man ang mga lumulupyo nini nga yuta sa diyang miabot ang imong katawhan? O dili ba nga gihatag mo kini sa mga kaliwat ni Abraham, nga imong higala aron ilang panag-iyahon hangtod sa kahangturan? Gipuy-an kini nila o gitukuran og templo sa pagpasidungog kanimo. Mingon sila, kung nadunay kalamidad nga maabot kanamo sama sa gira, baha, katalagman o kagutom, mutindog kami sa imong presensya at tubangan nini nga templo diin gipasidunggan ikaw. Magpakitabang kami kanimo o patalinghugan mo kami og luwason. Karon ginasulong kami sa mga tao nga gikan sa Amon, Moab ug sa bukid sa Seir, kaniadto wala ka mutugot nga sakupon ang ilang mga teritoryo sa mga Israelinon nga migawas kini gikan sa Ehipto. Busa milikay ang mga Israelinon kanila og sila laglaga. Apan karon tan-awa kun unsa ang ilang gibalos kanamo. Gisulong nila kami aron abugon sa yuta nga imong gihatag kanamo, ingon nga panulundon. O among Dios, dili ba sila silutan? Wala kami kasukol nining daghang mga sundalo nga nagasulong kanamo. Dili kami kahibalo kung unsay among buhaton apan nagasalig kami kanimo. Take note the word ako apan nagasalig kami kanimo. Samtang nagtinnog dito ang tanang kalakinan sa Juda, uban sila mga asawa o mga anak, apil ang ilang gagmayng kabataan gigamhan sa espiritu sa Ginoo si Jahaziel nga nagatindog dito sa uban kanila. Si Jahaziel anak ni anak ni Binaya, si Binaya anak ni Jiel o si Jiel anak ni Matanaya, nga libita o kaliwat ni Azak. Mingon siya Jahaziel, pamati halin Josaphat, o kamong tanan nga nagapuyo sa Jerusalem o sa ubang bahin sa Juda. Mao kini ang gisulti sa Ginoo kaninyo. Ayaw kamo kahadlok o kawad kadasig tungod ining daghang mga sundalo, kay ang away dili inyo kung dili iya sa Dios. Take note again. The battle is not yours but of God. Ugma lugsong kamo ngadto kanila. Makita ninyo sila nga nagatunga sa tugasanan sa Ziz, sa tumoy sa lugot nga nagaingon sa kamingawan sa Jeriel, dili na kinahanglan nga makig-away pa kamo.
ipahimot ang inyong kaugalingon ug tan-awan ninyo ang buhaton sa Ginoo sa pagluwas kaninyo. Ayaw kamo kahadlok o kawad-ag kadasig nga taga Juda, taga Jerusalem, at ubangan ninyo sila, ugma og ang Ginoo magauban kaninyo. Mihapa si Josapat ug ang tanang taga Juda ug taga Jerusalem sa pagsimba sa Ginoo. Unya nanindog ang mga Levita nga gikan sa mga pamilya ni Kohat ug ni Korah og bidayig sa Ginoo. Diyos sa Israel sa makusog kayo nga tingog. Sayo pa kayo pagsunod adlaw nangadto sila si Josapat sa kamingawan sa Tikwa samtang naglakaw sila mihunong si Josapat ug mingon. Pamatian ninyo ako, mga taga Juda ug taga Jerusalem. Tuo kamo sa Ginoo ang inyong Dios ug maglig-on kamo. Tuo kamo sa inyong mga propeta ug magmadaogon kamo. Pagkahuman niyag pangayo og tambag sa mga tao, nagpili siya mga mag-aawit nga mag-una kanila og mag-awit og mga pagdaig sa Ginoo tungod sa iyang balaan og halangdon nga presensya. Mao kini ang ilang giawit. Pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma walay katapusan. Ug sa pagsugod nila awit sa mga pagdayig gipaunay og away sa Ginoo ang mga Aminhanon nga Moabihanon og ang mga taga-bukid sa Seir nagasulong sa Juda. Nangalaglag sila kay gisulong sa mga Amonihanon ug Moabihanon ang mga sundalo sa mga taga-bukid sa Seir ug gilaglag sila sa hingpit. Pagkahuman sila nausab ang nagpinatyanay. Pagabot sa mga sundalo sa Juda sa ibabaw nga bahin sa Punawan, nakita nila ang mga patang lawas sa ilang kaaway nagabuyod sa yuta. Walay bisan usa nga nakaikyas. Busa miadto si Josapat og ang iyang mga tao sa pagpanguha sa mga kapitangan sa ilang mga kaaway. Daghan og ilang nakuha mga kagamitan, mga bisti o uban pang mga mahalong mga butang. Tulog yung kadlaw sila naghakot tungod sa hilabyan na kadaghan sa mga kapitangan. Magampot ha? Ginoo, salamat sa imong mensahe karong buntaga, Amahan. Tuguting Ginoo nga kini among masabtan on how to overcome crisis in our lives. Lord, speak to thy servant, to your people, Amen. In Jesus' name I pray. Amen. Now, kung atong tanawon ang istorya ni Josapat, problema biya yun. Kung usan lang ka kanasod, atakihon kag tulo kanasod, outnumber ka, lisod yun. Isa ba naging yun sa panundalo din? Di biya kasi Cardo Dalisay nga magpatabang ka o kwantitan na ba mong Cardo Dalisay? Nahilig yun siguro mo si Tanggol na biya na ron, di ba no? Nagtanaw gid sila nanang sa ABS-CBN. Ang problema, kung outnumber ka, pildi gyud ka. Pildi gyud. Several times nagadula mi og basketball kay basi team ako sa eskwelahan sa una. Unya, malipay mi og among kontra limara. Kana bitawng kining ang uban nila mga kauban mga injured player. Kay among paningkamutan nga mo graduate lang tong duha, tulo na lang gyud mabilin. Outnumber na sigurado na gyud mi mudaog. Unya daghan pa kay mig mga reserve nga player. Mao nay problema kung dunay usa ka team, halos tanan injury na, unya paningkamutan yun nga mabinlan na gamay kay para mo daog ka. Ang kinabuhi ni Josapat iyang gitugyan tanan sa Ginoo. Now kung magsisgot tag problema, una problema man ta karon kay ug mabot si Uwan, wala ta kahibalo og pila na pud ka kinabuhi ang makalas, og pila ka mga panimalay ang maguba, og pila ka kalsada ang ianod tungod kay ang flood control humana og gasto ang budget wa pa matindog ang project. Dito sa mua sa Esperanza, dugay na kayo gipatukod ang tulay. Ang tulay gitukod sa walay sapa. Oh. Yung na, walay sapa dito, pero dito gisumpay sa tulay, nagtukod dito ang poste ni gasto og 926 million pesos. Ang gitindog dito postira. Pwede na lang gibutangan og kandila sa ibabaw aron inig panon sa kalagalag magdagkot nami dito. Ingon na, kung magsikak hunahuna sa atong gobyerno karon, maglabad ang imong ulo tungod kay wala gyoy kayuhan. Ang kamatuoran ginabaylo, ang korupsyon sa Manila, ang baha sa Cebu, gipasanginlan ang Davao kay diri nag-originate ang baha. Kuya po ni si Marcos. The leadership, walay ayo nga leadership. Gani kita nga mga katawhan sa Diyos, we are not exempted of the problem. Mga Kristanon. Posible nga kita nagaproblema financial. Kabalo ko nga daghang mga Kristiyano na problema sa financial. Na problema sa financial and we do not know what to do. Si Josapat, kabalo siya mo paingon. Na problema ta sa financial and we are looking and seeking person that could help us to answer our problem. Diba, nana? Dito sa mua kay ako negosyante man ko. Basta magproblema na gani og pangbayad ang among mga silingan. Kanang ang ila dayong pangitaon katong mga taga Sugilong nga ito man ba pares nako. Katong mga Turko, manghulam dito og 5-6. That is not the answer of the problem, it adds problem. Kay kung mamaligya kag sardinas, napulo ka buok nga sardinas, butang ta nato tag 20 pesos sa imong kapital, manghulam ka sa Turko og kining 100. 100 lang, gamay lang kay nga kwenta.
na kay napulo ka sardinas. I-display nimo, tag piso-piso lang imong patong ato. 10 pesos ra imong ginansya, whereas ang interest sa turko is 20 pesos. So, lugi ka, dili na ginansya, ginansi. So, inana. Problema ka sa financial. Hapit na ang Christmas, ang inyohang mga anak, labi na nag-eskwela, na po'y tuition fee. Tuition fee, labad ang imong ulo. Kay doon na po'y tuition fee, nga maabot. Unya, wala na ba ta kasabotron sa tuwang pag-eskwela? Kay doon mo graduate og March, April, May, June, July, August, tanang bulan na mo graduate. Na mo graduate sa tanang bulan. Unya, sa tanang bulan na po'y magpa-enroll. Dili para sa una sa mong panahon nga plaster gyud. Ang enrollment sa June, sa first semester, second semester, October, dayon mo end May og March. Karon gikan January hangtod sa March asa December na graduation. Unya, mura pug birthday, kada bulan mag-birthday. Problema financial. Dili lang sa financial naga problema ang mga anakan sa Dios, bisan sulod sa church, doon ay problema. Bisan gamay kay nga church, doon ay problema. Kay ang sulod sa church, na-divide siya sa daghan nga barangay. Doon ay barangay dato-dato, doon ay barangay sa mga dato, doon ay barangay sa mga pobre, doon na po'y barangay sa pinaka-pobre. That supposedly, we are all equal in the presence of the Lord. Unsa man ang imong position sa gawas when you enter inside the church? Leave your position dito pa sa gawas. Pag sulod nimo sa church, we are all priesthood of the believers. Therefore, we are all equal in the presence of the Lord. Pero ang fellowship nawala tungod sa atong status economically o sa status nato professionally, na-divide, nawala ang ato ang mga ang fellowship tungod kay dunay mga katawhan sa simbahan nga isit aside ang ilahang kaugalingon tungod kay taas sila posisyon sa atong lugar dito sa gawas, taas sila posisyon, therefore mangita po sila the same level sa ilaha. Unya dili nimo makita sa church. Manager man ko dito. Unya dito sa mga kauban sa church, mga driver man tog tricycle. Unsaon man ako pag tining communicate sa ilaha, kay lahi ang akong level of understanding kumpara sa ilaha. Kung kana ang imong hunahuna, problema gyud ka. Problema gyud. Pero when you enter in the church, ang imong mind is to fellowship with them. Wala gyud kay problema. Everybody happy. Unya, aside of that, doon na kay problema sa imong church mate. Dili ka ganahan magtanaw sa iyang nawong. Siguro mas gwapa siya sa imo, mas madaghag make-up ba? Kang make-up unya mas pula iyang lipstick. Unya katong mga lalaki mas nindot iyang barong, so di ka ganahan magtanaw. Maghunahuna na dayon ka, you want to buy the things that you don't need, to the money that you don't have, just to impress people that you don't like. Oh, yun na. Sulod sa church kay akong nakita na nga dunay sa kadugay na nako sa ministry. Mga almost 40 years nako. Paila mo pangutana sa akong edad kay bata-bata pa man pud ko gihapon. Pangutana sa akong edad. Dunay mga churches nga kung ilahang kauban sa church, mopalit gani og motor lang atong hisgutan. Palit gani motor, inon nitong iyahang bana. Mang, si kuan biya nagpalit og motor. Palit mo ta. Palit mo sila motor. Pagpalit og motor dayon pagkasunod adlaw, nagpalit naman po ka ng appliance tong usa ka miyembro sa church. Ayun na nga, mang, nagpalit na pag appliances tong atong usa ka uban sa church. Magpalit po ta. Palit po sila. Nagpalit sila motor. Nagpalit po og kining appliance. Dayon, nanapuy lang yung gipalit. Nagpalit na po siya og nindot nga bed. Magpalit po ta. Palit po sila. Mang, namatay ra ba tong bana ni Kuan? O sige, patyon ta po ka. Ay, inggit ba? Patyon na lang po niya bana kay para pamamatay po. Iyon na ang problema sa church. Daghag problema sulod sa church nga dili nato mapansin but deep inside you have a problem. Murag ang imuhang pagkipag-fellowship kanang pakitang tao lang, plastic lang, pero deep inside di gid mo mahimaya ang Ginoo. Yana, mag-encounter ka problema. Next problem, pwede ra ba ko magtaas-taas pastor? Dugi ra ba gyud ko mahuman magwali kay kanang mga doktor magwali, nataas kay nagwali kay bitaw dili bitaw. Ay makapaniud lagi ta karon. Problema sa health. Daghang mga idara na, mga kinsa may mga kaedad na ko diri, mga senior na, kinsa mga senior na diri. Wala pa senior diri. Adi mo ka discount. At tungod Jollibee wa mo discount, complete mo di mo discount. O kanang basig senior na niya magpa-cute-cute lang gihapon. Abi ninyo nakabayad biya ko 1,500 sa barbero. Kabayad ko 1,500 sa barbero. Kaya nagpagupit ko sa barbero sa San Franz, to sa Moa. While nagpagupit ko, sige siya gupit sa kuha, ingon na yun siya nga, sir, kanang medyo upaw-upaw naman pagkugbuk. Yung anak man ng Kristohanon, let your light to shine before men. Mo nang ay mo katingala daghag upaw nga pastor, kay ang kahayag diri mo gumagikan. Kaya gikan. Yung sa sir upaw-upaw na yung kaog buhok. Ingon siya sa ako nga kanang
Murag manghod ta pa kay ka sir ba? Ingon siya sa kuan. Dayon sige siya gupit. Dayon yung napod siya nga siguro sir, layo rin yung kag edad sa kuha. Ikaw pila edad din mo dong, ingon ako siya. Ingon siya 38. 38 daw siya. Unya ikaw sir, murag manghod ta ka ba? Kanang pila pitan nimo sa ako? Ingon siya sa ako, ang ingon ako niya. Sa tanaw-tanaw na ako nimo sir, murag 32 pa ka. Di ako siya pagka humagupit ako sa kitagag 1,005. Imuhan na. Siya, ngano man ni sir nga 1,005 malagi ni. Imo na lagi na kay di ko ta kaila. Ginan ko nimo 32 years old pa ko. Tanaw akong edad hapit na sa 60 sa akong edad. You see, ana nga kuan ka ng tawag ning ayaw ka hadlok ug magkatiguang na ta. Kay kung magkatiguang na ta, daghan kita kahibalo. Sa churchmate na to, sa tong pastor, doon natin problema. Sa family, wala ka kahibalo sila kuyog-kuyog sa church, but deep within, there is a problem. Doon ay problema sa sulod. Problema sa anak, kay dili nimo mapatuman, dili mo tuman, musupak permi sa imuha, bisag unsaon nimo tudlo tungod kay doon na sa life free will, og imo pong kasapan og imong bunalan, manubag po ka sa bantay bata, mabausi ka. Oh, tinuod man na. Oh, katawa si mamo, basig imong gibunalan ni mga anak ha. Problema sa family. Although, kuyog-kuyog mo sa imong husband, sa imong wife, but deep inside, doon na may problema internally. Na may problema. Ang akong gikahadlukan ka na bitang sige mag-away na ikaw, sige na sa church, imong husband, wala kuyog sa simbahan. Ang husband na sa church, nangalagad sa Ginoo. Then ang imuhang wife, wala mangalagad sa Ginoo. Pag-rapture bilin sila, problema yun nila yun. Ikaw, wala kay problema. Pero ang imong hunahuna, naagyo dito sa ilaha. Problema sa health. Kabalo mo nga, daghang yung mga senior nga naga-problema. Bisag 40 years old lang ka, sugod na ng arthritis sa imong tiil. Magsugod na ng arthritis. Unya, o gikan ka dito sa may gym ninyo, dito makugay na napaingon kay kuan na miscommunication ni pastor, pa-right ito, nagpalit ko, bisuda po diri, oy, mag-agi kay, og diri ka mag-drive, mamaster gyud ka. Kay ngano, gagmay kay clearance pa, kay na-marking niya, og palisod, lusot ka sa sakyanan, nadako-dako biya akong sakyanan, mo na nga, abot sa gym, gito kay kan sa gym, magbaktas ka diri nag-arthritis, murag maglisod yung kagabot. Kay sakit man. Pero doon ay tambal, ana, kung doon na namin mga arthritis, kinsa na ba na arthritis diri? Kagatawa sila, murag ka mo, siguro na nanay arthritis, no? Pagputol lang magbayabas, mga nakataso, dayon, kagisan ninyo ibulad, tambal na sa arthritis. Kay panahon mo sakit inyong tiil, isungkod na, mabot tigil mo simbahan. Oh, sigurado yun ko, mabot mo simbahan. Sungkod na siya. Ang mga young people na problema, bisan pa Kristohanon sa inyong love life. Butanaw ka sa ilang Facebook, sa primero, single pa. Sunod, doon na na'y kuan, kining engaged na. Pagkasunod, complicated na. Pagkasunod, nagka-UTI na. Kabalo mo saan ang UTI? Dili urinary tract infection, kung dili umibig tapos iniwan. Si back to single na po siya. Now, look at Jehoshaphat. How he handled his problem. Kung sa health na tayo problema, ako, gusto na ko i-share kung kinabuhin sa inyo. August 31, 2024. Nagatimbang ko o 96 kilos. Karon tamatanan niyo mga pila na lang kako. Wala na ko kabot pudot sinta. 96 kilos. Unya August 31 nag-cardiac arrest ko ana nga time. Sakit kay akong dughan, perti na kong paningot yun, tibok yun lawas ng perti puno ag singot. Dayon gidala ko sa ospital. Ako pa gid ang nag-drive, kay di man kabalo mo drive to akong brother-in-law. Ako yung nag-drive paingon sa ospital. Diskumpiyado po ko sa doktor, kaya doktor medyo kiangkod niya, problema pa doktor. Maayo bagay ko niya ani. Diskumpiyado po ko sa doktor. Pero akong anak doktora, ingon na siya, akong anak nga, pa-check up na ka dito, pa-admit ka, kaya naman siya sa Manila. Kaya nga, pa-admit na lang ka pa kay balo ko unsa na imong sakit. Wa po siya musulti o unsa. Basta sa kabalo ko nga endangered na ka. Dili endangered species ha. Nanaka sa din, nanaka sa kining kanang malisod nga kahimtang. Pagabot na ko dito, doon na batanon nga doktor, kay ingnan mo ko atong tiguang na nga doktor, nga okay ra daw ko. Pero ngayang attendant, nagingon sa ako nga, dili gyud ka okay, sir. Marang naglibo ko bagay sa may doktor nila. Siya man ang doktor, niyang ka-attendant, may man sa ako nga, dili ka okay, sir. Kay ito man ka, pero puti na kay kakaroon. Mo na nga, gikarga na lang yun ko o wheelchair. Paingon dito sa emergency room. Ingon na yun tong, katong doktor nga batanon, sir, kaning imong sakit, na kay problema sa heart. Kay perti man mong singuta, niya, among balay, dili pagpanghambog, aircon niya, napag-electric fan, bugnaw kay sulod, pero naligo man yung kuha nagsingot. Sabi yun ang singot. Kung mabot ka na sa inyo nga symptoms,
adton lang gyud mo hospital. Motong gitabang ko nila. Abi na ko mo na to nga ko ang last nga pagpuyo sa Pilipinas. Pagka taw-taw doon na pagi sulod mga baut-baut gud ko. Tapad mi. Gibutangan og kurtina ang among room kay ang atong emergency room kay para walay makakita nga tawo makalili dito sa mga. Only doctor ang attendant. Yung din ang doktor kay duha man mi. 6 o'clock man mi ato kuan 6 o'clock siya nasulod ako sa iyo pa. Ingon ng doktor. Unsay oras karon? Madungog pa man ako siya. Ingon tong yang attendant. 6:32 AM. Nagipirmahan si Doc. Nagpirma ingon ni Doc, expire na ang isa. Mangutan na siguro datong nurse, baka nang isa, Doc, ako na to itodlo. Sa basigon niya po. Pero, atong time, dito sa hospital, 5 mi kabuok, 1 mi kabuok na cardiac arrest. Apil nga ako ang brother-in-law atong time. Ako gid ang pinakauna dito naabot nga nag-cardiac arrest. Na akong brother-in-law alauna sa hapon. Cardiac arrest yan. Pero ako lang gibuhi. Kato silang 5, namatay ito sila. Kaya nga nung buhi ko, kaya ko rin gwapo sa mo. Bitaw dili, naiplano ang Ginoo. Naiplano ang Ginoo. Na sila tanan, namatay itong 5. Na before ko nag-unconscious, nakita na ko sa Facebook nga nama may GC, sa among GC sa mga association, apil ang akong friend nga pastor po, atake po, pareho po mi, si Pastor Tuto Bihandelia. Pray for our pastors nga naa karon sa mga hospital. Siya gidala sa Tagum. Ako nara ko dito sa Muang syudad. Dayon nakamata ko alauna sa hapon mo na tong pag-cardiac arrest akong brother-in-law nga 30 minutes lang. Kuyaw gid nang mag-cardiac arrest ka. Manawag mahigugma mo kuan lang gyud mga young people minor lang kay mag-cardiac arrest man na. Nagkuan kanang nangutan ako sa iyang anak pagkabuntag sa Domingo kay okay naman ko. Medyo naka-recover na ko. Insya wala na si Papa Pastor, gikuha na sa Ginoo. Victorious na siya. Ang worst jud na ko nga nahitabo sa akong kinabuhi. Pag-abot sa September 4, 2024, gi-transfer ko hospital kay ang hospital dito sa among gobyerno dili maka-treat sa ako ang sakit. Pag-abot dito sa hospital, istorya mi sa doktor. Ingon siya sa ako nga i-admit kag balik. Gikan man ko sa hospital, dok. Siya dili i-admit kag balik. Wala pa gani matanggang katong samad sa dextrose diri sa akong kamot nagsakit na po kay ni tusok ko na pud ko ani akong una-una si admit yung kagbalik dayon gi kining tudiiko ko niya tanaw siya sa ako ingon siya nga ang ejection fraction sa imong heart is 29 na lang instead of 65 ikurok dito lang ko sa Tagum magpa-admit ingon siya sa ako kay namo ko sa Butuan City na di ko pasalig maabot kag San Francisco pa. Ang San Francisco ug Butuan City, that is mga around 80 kilometers. Sa di ko kaabot, pasalig nga maabot pa ka og San Francisco tungod sa imong situation. Gihatagan ko niya og 48 hours na lang na remaining sa akong life. Kung kamo hatagan na unsa ka problema no, di ba? Problema ka kay ngano 48 hours na lang ang imong kinabuhi. 48 hours na lang. Pero ang doktor nagtanaw siya sa kuha, wala ko mobati og hadlok nga gingnan ko niya nga 48 hours na lang akong life. Kay it's either I will die or I will survive. Both of them I become victorious. Kay kung mamatay ko, for to me to live is Christ and to die is gain. Kung mabadayon ko, survive ko, kadaugan niya po na because God is Jehovah Rapha, is my healer. Wala siya kakita sa akong kahadlok. Dahil siya nga, you have remaining 48 hours to live. So, gibilin na ko sa ospital, wala po ko gingnan nga, diretso lang kasaplayan niyo, hulatan na lang kano sa kamamatay. Dili, diretso kaya po ko sa ospital. Nagya po ipag-treat sa ako. Sa dito na ako sa ospital, akong ginakount ang every minute is a treasure for me. To watch my family. Di ba, kung ikaw katagan og yunana, di ba, i-treasure nimo ang mga moment. Pero, because of God's grace, in 48 hours, girelease ko gikan sa ospital. I am okay. Ingon sa doktor. Okay na ka, sir. Ako paspas kayo mo ang recovery. Paspas mo recovery. Until now, kuan na, tuig na kapin. Gikan ko gihatagan og 48 hours. Now, look at Jehoshaphat. Back to Jehoshaphat. The crisis and the fear. Ang crisis o ang kahadlok kay tungod outnumbered sila. Unang gihimo ni Jehoshaphat, instead the panic. Kung doon ay mga problema, crisis atong kinabuhi, don't panic. Ayaw og panic.
Seek God first instead of panic. Seek God, not yourself. Pangita ang Ginoo, unaha ang Ginoo sa panahon sa krisis o problema sa imong kinabuhi. Unaha ang Diyos rather than to look for other person, tungod kay ang Diyos is the answer of everything. Doon ay awit ang mga kabataan, si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Kasing tatag ng kabundukan. Kausay sa atong problema, dali ta mo give up, dili na ganit ang mga lagad sa Ginoo. Tungod kay na-encounter na to ang too much problem of our lives. Dayon, moingon rin ta, back out ko, dili na ko mga lagad sa Ginoo. Gamay lang nga problema, mangluod ayon ta, dili na ta mangita, dili na to pangitaan ang tubag diha sa Ginoo. Tungod kay wala ka matubag sa imuhang mga kaigsunan o sa imong kaubanan. Don't panic when problem comes. Don't panic when crisis comes. Kay kung magpanik ka, dili matubag ang imong problema. Instead, seek God first. Unahan gyud ang Ginoo. Ako rin nasulti sa inyo ha. Tungkol I experience this. Na-experience na ako ang mga problema. Kalisod kung sa negosyante ka, dunay ang negosyo dili tanan panahon nga naka sa taas. Dunay ups and down, dunay pagkalugi. Di ba brad, negosyante man siguro ka? Dunay mga pagkalugi, dunay mga panahon nga sa sa imuhang negosyo, hinay kayo ang kanang pagpamaligya. Wala kayo ipalit sa imuhang business, wala kayo palit. Then you are going to recover para ibayad nimo sa imuhang mga gipangkuan o stocks. Then magpanik ka, mangita din kag ato kog bangko, mangutang ko dito. Ato it adds problem. But seek God first. Daghang panahon nga doon ako'y bayronon. Unya mayra ba ginagmay lang mong bayronon, din lang ako isulti sa inyo ha. Kamsan dagko madaling utang sa pastor. Ana po, dagko bayronon. Dagko dili libo, dili 5,000, dili 10,000. Dagko gyud mig bayronon kay daghan mamig paliton nga stocks lain mga tag sa katrak among paliton nga kanang mga isda. Kuha man ako negosyo kan dried fish na mini groceries. Daghan kag bayronon, iso kag siki. Ana, abot sa bayronon maghuna na mi bayronon ra ba natuugma. Asamanta mangita ni pamalit. Una ang Ginoo. Matingala mi pagkabuntag do na yung sayo pa matustindahan. Pastor, magbayad ko sa akong utang. O bayad ko sa kuan. Unya, nay panahon nga kining wala mi pang kulang man atong pambayad para ugma kay dinhi mo gusto nga maguba ang imong credit line, di ba brad? Di mo gusto maguba ang credit line pagkahapon dagdag mangumpra para ibayad pagkaugma. Oh. Ang uban magpanik. Asa man ta manguhani kuan? Adto din ka sa turko, adto ka sa mga nagpa 5-6 dito ka mudagan. Tungod kay wa kay salig sa Dios. Wala kay salig, kulang imong pagsalig sa Dios. Si Dios sapat. Puno gyud siya sa pagsalig sa Ginoo. Kay balo siya nga kauban sila sa Israel. Kay balo siya nga kauban sila sa una. Pwede man siya mato sa Israel nga tabangi ko ninyo mag-alay ta. Kay atong inkwentrohon kani among kontra. Pero wala. Ayang gihimo giuna niya ang Dios. Seeking God first. He is the answer of our problem. Siya ang tubag sa atong problema. Unta, ingon na ta nga mga Kristohano, no? Para kang Diyos sapat. Number 2, recognizing your limit. Tungod kay the battle is not ours, but the battle is of God. Ang pakig-away dili ato. Gingnan siya sa propeta, ang pakig-away dili imo. But ang pakig-away iya sa Dios. Pero kausahay mo ratag Ilonggo ba? It's a Ilonggo dire. Nabay mga Ilonggo dire. Damo Ilonggo. Okay lang na Ilonggo. Ya, basta hindi lang natin kalon. Damo Ilonggo. Daw Ilonggo katay mo sa amon niya. Kabalo mo kung mag-Ilonggo kay nagtubo man ko sa Ilonggo. Sa amon niya dito sa South Cotabato, inang mga Ilonggo hindi gina magpapirdi. Kasabot ba mo? O Ilonggo? Kisa makasabot rin Ilonggo. Katulan sila. Buti pasabot, dili yun magpapildi. Gingnan niya to, gingnan siya sa Cebuano. Kita ka sa kuwan, nagbitay-bitay ko sa helicopter. Ingon ang Ilonggo, ano, pagkita ko sa imo nga nagalukdo ko sa barko. Recognizing your limit. Daw, wala, ang Ilonggo, wala na siya giningon nga kanang kuwan, magpapretend ka nga kabalo katanan. May mga pastor nga pretending that they know everything. He is the master of a jack of all trade but master of none. Nay mga pastor nga moingon nga mga leaders nga kabalo ko ana pero dili di ay kahibalo. Pretending that you know everything, that is recognizing your limit. O asa lang ka kutob dito lang gyud ka. O dili is salig nimo tanan sa Ginoo. That is self-confidence. Puro lang ka kuan nga tungod sa imuhang capacity sa na-learn nimo nga education gikan sa mga schools where you came from. Dito ka nagagikan, asa ka nakabasa ka sa mga Google, nakabasa ka sa mga research. Self-confidence. Si Kuan Diyos sapat ulay ngo na. He recognized his limitation. Doon na lang kita yung limitation. Doon na lang tayo limitation. Ay, may mga Ilonggo man po nga mga butan.
Pero daw sa damo gid sa Ilonggo inang daw Ilonggo ti mga Kristohanon nga. Moingon din sila nga kutob sa makita mo da amo na. Amo na tanan makita nimo dira. Mas hindi ka matulog amo na. Pero hindi lang gid ibaligya ng duta likod sa balay. Mamatay naman siya. Ingon tong yang anak, anong di man gyud nato na pwede ibaligya tay kanang likod sa atong balay. Kay dili man na ato. Ingon siya mao gani hindi niya pag-ibaligya kay hindi man na ato. Recognize your limit. Sometimes, atong problema ato lang yung subaron na kita-kita gyud. Maningkamot ta ba? Maningkamot gyud ta. That is beyond of our comprehension to solve our problem. But we try, keep on trying. But we feel sa atong mga problema. Di ba tinuod, no? Oh, Kristohanon are not exempted of the problem and crisis. Pero atong pasobrahan ng atong limitation. But Jehoshaphat recognize his limitation. Number 3, 5 magunig ka point. Sa seminary, kinatuduan may tululang kapuntos. Di ba, Pastor? Tululang kapuntos. Pero kay kanang maestro naman ko karon mo nang nag-practice mo kog 5. Pero taas biya yun pero gusto pa yun mo mahibaluan At tumusagusan, kaya na pag yun siya sumpay. Recognizing the limits. Number 3 is standing firm in faith. Kanang pagtuo. Kanang pagtuo ba? Kanang nagtuo ta nga na bagyo, pero di man nato makita, di ba? Kakita di mo bagyo. Nakakita di mo hangin. Wala ta kakita hangin, pero we believe that there is hangin. Naglingkod mo diya tungod kay natuo mo nga kaya mo anang bangko. Mo na ang pagtuo. Ang pagtuo, kanang nagtuo ka sa kabutang nga wala nimo nakita. Nga imong gituhuan nga na. Nagtuo ta si Dios, wa man nato siya makita, di ba? That is faith. Si Jehoshaphat, he stand firm in faith. Meaning, ingon siya nga sa King James Version, gistoryahan niya ang Ginoo niya, Lord, we do not know what to do of this problem, but our eyes are fixed upon you. Our eyes are fixed upon you. Wala siya laing gitanaw sa iyang problema kung dili si Jesus lang, Diyos lang yung gitanaw. Si Peter, yun na po siya. When the storm comes, Peter walked in the sea, as the Bible says. Nilakaw si Peter, nakahimo si Peter sa pagtikang because he fixed his eyes to Jesus. But when Peter looked at the back of Jesus and saw the storm, he began to sink. He began to sink. Sa atong problema, kung focus kita sa kang Kristo Jesus, ganong ginashare ko ni sa inyo, tungod kay na-experience mo ko na ko ni. Na-experience na ako ni tanan, ng among mga problema, we fix our eyes to Jesus rather than to other person, rather than the problem, and God answered our needs. Gihatag niya sa mga panginahanglan. Iyon na ka-faithful lang Ginoo. Fixing our eyes to Jesus. Mao na nga daghan kay kog mga na-experience nga pinaagi gyud sa pagtuo. Dili pareha sa usa ka tao nga nagbike siya. Pag-bike niya, nahagbong siya kay gabi naman. Nahagbong siya sa pangpang. Paghagbong sa pangpang, murag doon na pag-blessing sa iya, kaya nakahawid siya sa sanga. Hawid siya sa sanga. Pagkahawid niya sa sanga, kabalugid siya nga pangpang. Ingon siya nga, Lord, help me. Itubag siya sa Ginoo, pamuhi. Ingon siya nga, mamuhi pangpang raman. Siya nga, Lord, help me. Niya kay gabi ilda ko. Ingon ang Diyos, pamuhi, lagi. Pamuhi. Unya, wa gyud siya namuhi gyud. Wa gyud siya namuhi. Hangtod ni gawas ang kahayag. Paghayag na nakita niya ang iyang tiilog ang yuta, mora din nakataas. Wala din nakataas. Naay pagtuo, pero kulang. Kung namuhi pa siya, di yung siya kapoy dito magbitay-bitay, di ba? Manata nga, Lord, na ako'y pagtuo. Pero dili hingpit. Kulang ang imong pagtuo. Kung namuhi pa siya dito, di natin siya magbitay. Namuhi siya. Namuhi siya. Doon ay usa ka tao, nagpakita siya og siyo. Ingon siya nga, kabalo ba mo ang pinakataas nga kining falls sa Canada, kanang Niagara Falls? Gikan din na sa pinakatumoy, point to point, that is 200 meters. 200 meters. Ingon tong exhibitionist. Da magbutang ko og kable dito sa point, o diribot sa point na mag-agi ko diya akong ipaagi ang wheelbarrow. Sa kibol ha, iagi ang wheelbarrow. Di, ang mga tao na alarma og nitan-aw gyud sila sa iyang pagpalabas. Abot ang panahon nga ihag yung paagi dito ang wheelbarrow.
Ug ang tanan na malakpak yun kay from point to point na abot yun niya. Nga gyud siya mahulog. Kibol ra gud yang giagian. Wa gyud siya mahulog. Dunay usa ka tawo dito nga wa gyud siya mohuman og pakpak. So giduol siya sa performer. Ingon siya nga, "Sir, mutuo ba ka nga makabalik pa dito apil ang wheelbarrow?" Siya, mutuo kay naabot ko nimo ni diri. So mutuo ko nga kaya nimo na ibalik. Ingon din siya nga, "Ug mutuo ka sir sakay sa wheelbarrow." Sakyon siya sa wheelbarrow. Siya, wa siya mo sakay. Na siya pagtuo pero wa siya mo sakay. Dunay usa ka bata nga ni sakay siya sa wheelbarrow. So gitulod balik sa performer ug naabot gyud siya sa tumoy balik. Iya din giatutong bata. Isa dong nganong ni sakay man ka dito sa wheelbarrow? Wa ka mahadlok. Sa kanong mahadlok man ko nga ako matong papa ang performer. Sa mahadlok. Kasay ang atong faith naragyod sa atong tumoy sa atong dila. Ito mana. Nga na lang gyud sa tumoy sa atong dila ang atong faith. The reason nga dili matubag sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Ang atong mga problema walay answer. Tungod kay it requires faith. Pareha kang Diyos sapat. It requires faith pero ang atong pagtuo na lang gyud sa tumoy sa atong dila not applied ang atong faith. Ang faith must be applied. Pareha kang Diyos sapat. Nagtuo siya, "Sa Lord, my eyes are fixed upon you." Kung sharpshooter ka, membro ka sa sharpshooting squad, ang imuhang target, alauna, malas 2 man, mag-zeroing ka sa imuhang armas. Kagikan ko sa Philippine Air Force, kay balo ko ana. Dili yung ka mo tanaw og laing target. Igsip ang imong target, maragit imong tanawon. Kay mo tanaw kag laing target, 100% di yung ka kaigo sa imong target. Tanaw nimo ang imong focus, katulad lang yun ang imuhang target. Before nimo squeeze ang trigger sa imuhang weapon, mahit yun mo na ang target. When fixing our eyes is only focus to Jesus, not to the problem. Biyain ang problema, focus kan Jesus. Because He is the answer. Kasi ko lang tagpagtuwa, ang atong yunahon nga, kini magong Pilipino, doon na siya kuhan, doon na siya kanang kinaiya nga, to see is to believe. To see is to believe. That is not faith. Kanang to see is to believe, dili na pagtuo. Ang pagtuo, nagtuo ka, nga bisan wala nimo nakita, dunay Diyos nga motubag sa imong problema. Dunay Diyos nga motubag sa imong problema. That is fixing our eyes to Jesus. Ikaapat. First is seeking God first instead of panic. Number 2 is recognizing your limits. Number 3 is standing firm in faith. And number 4 is the power of worship. Abi ninyo ang worship na og magisgutag worship ganina na experience na to ang nindot nga worship na appreciate you kay nako imuhang kanang voice ma'am no kay choir director ko sa amo kay balog ko maminaw og kanang kanta nga quality wala gani ka nagason wala gani ka naga palsito gidaya pram lang imong gamit pero taas ka tingog kuan kay imuhang pagkanta nindot. The power of worship. Worship can change everything. Doon ay mga karakter sa Bible nga ilang gipildi, ilang kontra, pinagi sa pagsimba. Pagdayeg sa worship. You remember the wall of Jericho? Akong gistadihan ang wall of Jericho. Sa unang panahon ka ng mga wall, dagko, na siya makaagi ang mga karwahe o diha gyud mag-posisyon ang mga armies para makigubat sa ilahang mga kaaway. Ligon yun na siya kayo. Pertigin ng ligon na. Kay diha man sila mag-posisyon. Siguro kung imong itirahon og mga kanyon-kanyon lang karon, mga M23, M79, Grenade Lancer, dugay gyud siya maguba. Dili siya ma-one time. Bisan pag magpalupad pag Scud missile, dili ma-one time ang kanang wall sa Jericho. Pero ang gihimo nila ni Josaphat, nila ni Joshua, ilang gituyok-tuyokan kapito, dayon dungan sa pagsinggit o pagdayeg pagsimba sa Ginoo, bungkag gyud siya. One time lang. One time lang gyud siya. Worship. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, gibutang sila sa kalayo. Nagsimba sila una ihan ato sa kalayo, gibutang sa kalayo. Bisan ang Bible nagingon, bisag balahibo, way nasunog sa ilaha. Yun na ang worship. Si Paul o si Silas, gi-accuse sila, gisulod sa prisuhan sa Philippian, o nagdaig sila sa Ginoo. The same praises to God. Niabot ang massive nga earthquake nga na-release ang mga prisoner kaya nangatanggal ang ilahang door. Nakagawas sila. Siguro sobra pa to sa 7.6 kaya naguba mo ang mga pertahan. Sobra pa to sa na-experience na to the other month na 7.6. Worship. Ang silang tanan ni Josaphat, gigathered niya tanang mga musician. Gigathered gikan sa Batanon, paingon sa at tigulang, mga bata, they gathered and they worship, they kneel down and
Worship God. O nahitabo gid ang ilahang kadaugan. Worship will bring victory. Ang pagsimba sa Ginoo naghatag og kadaugan. O sa pagsugod nila sa pagdaig, pagsimba sa Ginoo, ang ilang mga kontra nagunay-unay. Sila na lang nagpinatyanay. Sa verse 20, sila na lang nagpinatyanay down to 25. Sila na lang nagpinatyanay og na safety. Ingon pa sa atong gibasa ganina nga dili na mo kinahanglan pa makig-away. Tungod kay ihatag nako sa inyo ang kadaugan. Kung doon natin mga problema, magmukmok man ta sa daplin, kung sa ilunggo pa da, may ilunggo man no, gapamuyo-muyo ka lang to sa baid. Naglukmok sa daplin, sige kag hinuktok, manampiling ka, mura kag si Benigno Aquino, may tag mahimong 500 imong nao. Dili pod. Naga dito sa problema, sige kag huna sa imong problema, rather than to worship God. Ako na ko'y problema, sa nagadrive ko sa akong karo, nagasimba ko sa Ginoo. Pero ayaw lang po papiyong kay basig mabangga. Pwede na mo ka magsimba, magpray nga open ang imong eyes, nagasimba, mag-drive ko sa akong car, nagahimo ko sa pagsimba. Tungod kay, nag-drive ka, nabi ka sa danger zone. Kay, wala ka balo at yung mga kasugat ni mo, unsa to sila. Worship. Worship can bring victory. O ang katapusan is the unexpected victory and blessings. Sa 24-25, mahuman nagyutan eh. Sa 24 ug 25, gisulti dito nga patay na tanan pag-abot nila. Patay na. And what they did is to pick up all the remaining. Gikuha nila tanan ang mga kagamitan dito or it takes 3 days para i-gather nila ang tanang gamit nga naa dito ug wa gani mahuman og hakot. That is blessing. Sa problema, kung unahon lang ginato ang Ginoo, there is always an answer. There is a blessing. I challenge you this morning that whatever the problem or crisis that comes into your lives, nahagid ang Ginoo. Seek God first. Recognize your limits. Standing firm in faith. Believe in the power of worship. And you harvest blessings. Sa ginvite ko sa Bible Bap, kanang mga Bible Bap, dili na mo invite og mga pastor sa Southern Bap ba? Ginvite ko nila nga may mong speaker sa ilahang Youth Camp 2012, year 2012. Dito sa Negros. Unya ni hawa ko diri sa Mindanao. Nahimo kong passenger by chance. Sumahal kayo akong ticket. Pag abot dito sa camp, mga after 1 week, niuli ko kay wala man ko nakapabukdaan. Passenger by chance na ko. Basta nigasto ko mga tickets lang, mga 25,000 siguro. Tickets lang. Unya crisis ko kay itong panahon na sila. Wala gyud ko nila gitagan bisag piso. Lagi ko ilab gift niya gihatag sa piso wala. Pero it's okay. The joy in my heart is kanang kada buntag maka-receive ko text message coming from them. Kami nga pastor, madto ko sa seminary tungod na-challenge ko sa yung kinabuhi. Every day ana. Pero kay na ko'y business sa Zamboanga, niadto ko dito, gikan dito ni din sa ko Zamboanga. Nagapamulad mi dito isda himo na mong dried fish. Pero atong panahon na, buhi pa si Ernie Baron, nagingon siya nga ang entire Zamboanga City kuan kining low pressure. Doon ay Muslim dito nga namaligya siya o kining bulinaw nga labas. Ingon siya sa ako, kumpra, kabalo ba mo sa Bacano? Habla, kinsay kabalo mo sa Bacano dire? Isa nga, kumpra miyo, kanang isda. Abot sabot ang ato kumpra, daghan mo kagpaliton o kumpra. Dito bisag mo palit kag isa lang ka kumpra naman ko na sila. O kumpra na sila. So kung kumpra ka, palitan niya akong isda. In ko dili ko kay ulan. Ulan gyud, low pressure. Dili man ako na mabulad kay ang characteristic sa bulinaw kung ibulad nimo niya ulan malata. Dili na siya mapuslan, masayang imong kwarta. Dahil uluron lang siya, mahulog nimo west. Tuyok-tuyok gid siya gyud, wala gyud mi palit. Akong istorya ko mga sakop, kung bulinaw na pwede na himong ginamos ba. Makwarta rin gyapon nato na. Yung sila may kahibalo na mo ba na boss, mohimo. Nga dili ginato to mapalit, pero sayang po to ba. Nibalik siya. Pagbalik niya, nato sa kong mind nga atong eksperimentuhan. Eksperimentuhan nato. Pagsulod niya, ingon din siya nga, palitan lang ni Zero, gamay ako na lang ibarato. So, akong gipalitanan, mga worth siguro to mga 80,000. Akong gipalit. Pagduhol na ko sa kwarta, gihap ko kwarta, giduhol na ako sa iya. Stop man ang ulan. Stop ang ulan, pastor. Yung dang ulan, dayon ni hinay mag-abri ang langit.
Nangutan ako sa kuan kay kanang daghan man kog amigo dito. Nangutan ako from east, west, north, south sa Zamboanga City. Nag-call ko sa cellphone. At sini ulan isti. Nabay ulan diha. Ingon sila, sugulan. Pikas po, puro gid na ulan. Pero natingal ako dito sa akong bularan, mga 2 hectares to. Init man gyud dito. Ingon din tong mga saka akong mga trabahante. Paspasan na to bulad ni kay init. Ana, pero kahibalo ko sa situation that God blessed me because I invest in heaven. Pagkahuman sa kuan, pagkauga na niya tanan, gisulod na namo sa budiga, dito gyud ni bunok ang kusog kay nga ulan. You know what happened? Kadtong expenses nako sa Negros, ibalik to sa Ginoo 5 times. When you invest in God. Ako makailak ko na ba? Blessing sa Ginoo. Daghang gihinwa ang Ginoo sa ako ang kinabuhi. Particular tong akong i-share sa inyo, gamay na lang gyud. Nagsakay ko og bachelor gikan ko nagwali sa usa ka patay. Ulap man ko sa nato, nagsakay ko og bachelor. Unya ako ang pinakalas gyud nagtindog sa kanang running board. Nya puno kayo ang bus, kanang iniktakilit sa bus kay lisod man ang dalan sa moa. Ma-feel gyud nako ang ilang weight sa mga tao. Ma-feel gyud nako ang weight. Pero ang problema kay katulugon ko. Pero na-remember nako nga sa training camp ako sa PAP. Na kung katulugon mi, kausay butangan namo og kanang katul ang among diri. Matulog mi na kung kami ang gwardiya. Natulog mi na dayon pag-abot dito magkahinahinay tugo po sang katul mapasok ka. Pero maabot ang imong opisyal niya mainom ka nagduko man ka dito tulog, panguros lang kay para mino na nagampo ka. Yan na among idea. So akong gipaak nga akong kamot para dili ko katulog. Gipaak na ako. Ay dili ko katulog pero mas grabe gyud ang kining katugon gyud ako. Ako gyud ang pinakalas. Yuta na dayon. I pray to the Lord nga Lord, katulugon ko I want to rest in you. Nagtuod ko nga makabot ko sa mga hantod nga sa siging dagan sa bus ni dagan siguro ang bus og mga almost 1 hour. Pagabot niya sa unang municipality ay hanga mo. Ningon na itong konduktor, sibagat man ang unang lungsod, magian gikan sa Butuan. Nakamata ko, itanaw na ko, kalsada gyud na akong kilid. I feel fresh, naka-relax ko kayo. That is faith. That is faith. Wala gyud gitugot sa Ginoo. I would like to end this message in a story of a priest. Nung libak tagpari kay di po na to libak ko ng pastor ka ng pari kay may pari din di bitaw na sila kadungog. Libak ko na to. Doon yung sa kapari nga naglaglag siya sa usa ka kingdom. Paglaglag niya sa kingdom nakasala ang pari. Pagkasala niya gidakop siya sa mga guard. O gidala siya sa tubangan sa hari. Ingon ang hari. Ako kang prisuhon diri kay nakasala man ka. Pero after 3 days, dalon ta ka sa stadium and I have 3 questions. If you fail to answer this, I will kill you. Hadlok ang kining pari mamatay, hinuktok siya, napon siya problema. Pero lahi itong problema ni Josapat. Lahi ang problema siya. Samtang hinuktok siya sa iyang problema, niagi ang chief cook sa hari. Siya, Padre, unsa magi imong problema? Ingon tong pari, anak ang akong problema. Ug matubag ba nako ang pangutana sa hari? Okay lang tos Padre kit nga no, kay marag maayo kitong matubag. Sa dili, naglisod siya kung saan pagtubag. Ingon ang chief cook, Padre, ayaw ka bala ka. Kay, kambyo ta, ako isuot sa imong sutana, ikaw suot sa kong uniform. Bali, ikaw ng chief cook karon, ako ang pari. Kay hadlok man ang pari, lagi pat yun, kambyo sila. Karang nahimong pari, kato ng chief cook, siya namin nagsuot sa sutana. After 3 days, gidala siya sa stadium, dahil daghan kayo ang mga katawhan nga naminaw, ukon sa itubag kay bright na ng mga pari. Bright na sila. Ingon dayon ang king. Now, karong adlaw ang imong kinabuhi nagyud sa peligro. Kay if you fail to answer my 3 questions, surely you will die. Sa game ka na ba? Sa game na. Ana tong sip ko. Game na. Sa first question. Kay pari lagi. Sa first question. How many miles is the distance from earth to heaven? Ingon dayon siya 300 million miles. Ingon ng hari. Pag sure ba? Siya og diskumpiyado ka, sukda. Wala gyud sa pagsukod ni mana. Kapoy gini kay musukod ng pila lang ka metros. Ingon siya. Second question. If I'm going to sold myself, how much? Ingon na itong ship cook. 29.50. Ingon ang pari, kabarato ba? Ang hari, kabarato ba nako? Ingon ang ship cook. Ingon man kasunod ka sa Diyos,
ang Diyos gibaligya og 30, ikaw 29:50 ra. Bright po kayo itong ship cook. Nabasa kayo itong Bible, Pastor, no? Sa my last question, kanus amang ko nasayop? Ingon tong ship cook, karon gyud kang adlaw na sayop. Sa ngano man, tungod dili ako ang pari, ako ang imong ship cook. You know why the ship cook can answer all those questions? Because he knows the king very well. Sa atong mga problema, if we know whom we are serving, we know the answer. Mayong ito.